Samantala, pag-alis ng systems law sa electric bill iminungkahi sa Senado. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagpasa ng gobyerno sa lifeline rate na napupunta sa subsidiya ng mga mahihirap na consumer. Si Mar Gabriel sa detalye. Hindi lang sa social media, kundi direktang daing na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Kinuwestiyon ng mga senador ang biglaang pagtaas ng singil ng Meralco ngayong buwan ng Abril na nagdulot ng bill shock sa maraming consumer. Sa pagdinig ng Protect Committee, inusisa ni Senator Amy Marcos ang Meralco kung bakit umabot sa 75 centavos per kilowatt ang itinaas sa generation charge. Sabi ng senadora, karamihan naman daw sa generation plants ay mula sa coal, hydro at iba pang renewable energy, kaya hindi raw dapat ito apektado ng krisis sa langis. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. Oy, grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na, tapos ay do-double up pa sa system loss, and parang nawiwili kayo sa kadadagdag. At sabi naman ng Energy Regulatory Commission o ng ERC, malaki rin ang epekto sa pagtaas ng bill sa kuryente ang pagpapataw ng value-added tax sa generation cost at sa systems loss. Sinulatan na rin po namin yung BIR at humihiling kami na kung po pwede marekonsidera yung definition ng gross receipts para sana ay hindi na mapasama dito yung system loss charge. System loss, oo. Bakit yung system loss nasa VAT pa rin? Oo, kasi that's prospective eh. Hindi pa nangyayari yun, bakit tataksan na? Iminungkahi naman ni Senator Rodante Marcoleta na tuluyan ng alisin ang systems loss na sinisingil ng mga power distributor sa mga consumer. Dapat din daw na repasuhin ang ancillary charges at ang return of equity ng mga private distribution utilities. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Nasira yung metro. Non-technical po yun. Yung PhilPirates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. Ba, hindi? Hindi po ako kontra. O yan, yung gusto ko yung walang kontra eh. Of course. Opo, tama po yan. Pero pagdating po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya't patuloy yung ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. Iminungkahi rin ng mga senador na pasanin na lang ng gobyerno ang sinisingil na 1 centavo per kilowatt na lifeline rate sa mga consumer. Sa pagtaya ng ERC, umaabot lang ito sa 8 milyong piso kada buwan na napupunta sa mahihirap na benepisyaryo. Kita ko dito dahil nga mas strict na ang gobyerno ngayon, no, sa pagpipili ng kung sino pwedeng kumuha nitong subsidy at 8 million na lang, nakikita ko na posible na rin i-absorb ito ng gobyerno dahil 8 million naman talaga, that's 80 million a year. No? So kung titignan natin ang AIX program, that's 63 billion lifeline. Ito ay pag-uusapan nilang sa main committee. No? Mar Gabriel, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.